Yep, it's that time again to listen to all the crap and bullshit we were talking about in this podcast. I'm your host, Mark, with my partner, Mel, and this is Architalk Podcast. Dude, cue the music. Busy ako, naglaba ako eh. Ako din eh. Sobrang busy rin. Anak ng pucha. Ako bukas pa ako maglalaba eh. And we're live. Kanina. Live na tayo? Yeah, kanina pa tayo live, pre. Oh, fuck na. Okay. What's up, guys? See, yun yung mga candid na recording namin. So, bahala na yung producer namin mag-edit ng podcast na to. Oh, welcome na natin. Sino pa yung kasi? Siyempre, sino pa podcast natin kundi yung ating friend from college. Simon Ong, what's up, yo? Hindi. Imo. Iniisip ko, ano ba yun? Yun dapat yung ilalagay ko eh. Ano ba yung tawag sa akin ni Mo dati? Imo. Imo, maliit ang tutut. Alam nga. Hindi mo na kailangan sabihin yung tutot mo. At this point, pwede mo na talaga i-edit yun. Ganyan. Lalabas sa screen. Ganyan lang. So, ang production value talaga ng Architalks. Yan ang production value namin. Basically, no value at all. Better than nothing. No value. Better than nothing, oh. Mantakin mo, kabago-bago lang namin mag-podcast by episode Mau? By episode 3 or 4, meron na akong mic. Ako after ng ako yung sumunod na linggo. Nagkaroon na rin ako. Nainggit. Nainggit eh. Kala mo parang... Ganda lang ang setup niyo eh, actually. Nice setup, guys. Wala nga, recording pala tayo, pre, no? Recording na pala. Recording na tayo, kanina pa. Grabe, naka-on pa yung may background music pa ako, kumakanta pa ako, hayop na yun. Okay lang yan. Kumusta na, Simon? Okay. Ano nang lagay ngayon ng anong balita? Bansa natin. Yung Pilipinas, wala. Walang pag-asa. Plateau ang COVID natin. Hindi bumababa, hindi tumataas. Steady lang. Oo nga eh. Nagkaroon nga di ba raw ng second wave? Kaya nga nagtataka ako paano Wala nagkaroon pang ng second wave. Hindi nga na-flatten ang first wave. Wala nga wave eh. Steady stream eh. Alam mo kasi yun ang problema sa atin talaga eh. Nakikita ko naman sa Facebook, marami nagreklamo na government na naman sisihin eh. Ba't hindi natin sisihin yung sarili natin? I mean, hindi kami nimawa. Kayo na lang siya magsisihan. Basta kami okay na kami dito. Kami okay. Alam mo yun yung pinagtataka ko eh. Pagdating talaga sa ibang bansa, tayo mga Pilipino, masunurin talaga tayo eh. Pero pagdating talaga sa bansa natin, sad to say, matitigas talaga ulo natin. Dito nga sa tapat namin, bukas na yung bar eh. Yung mga nagiinuman na eh. Sarado. Good luck na lang. Sarado na ang Air Force One. Sinasabi niyo? Di ba? Sarado na. Kapon, meron na rito. Pero totoo ba yung balita na yun? Nasarado talaga? O ano lang? Fumigation lang sila? Wala akong alam sa ganyan na. Ako, hindi ko man lang nasubukan. Baka Di mo nasubukan. No. Baka naglinis na ng dumi. Wala Ewan ko lang dito sa may Red Light District. Sa may Burgos. Kasi Red Light District tong area namin eh. So, wala ka na ba sa Paranaque? Wala na. Renting ako rito sa Makati. Tagal na. Big time talaga, renting sa Makati. Di, maraming consideration kaya nag-rent. Mga 2016, dati tayong 2017. Sa mga listeners kami ni Simon is kami yung mga batang Paranaque. True. Ngayon, matatawag ko na kay Simon, Makati boy. Dito. First namin Guadalupe side. Then around 2018 yata dito Makati Ave. Wow, roaming sa Makati. Near Red Light District. Ewan ko lang kung may buhay ngayon sa Red Light. Pero dito sa baba namin may bar. Bukas na as of yesterday yata. Sa Burgos ka, no? Anong mga bar dyan? Before Burgos. Right, just before Burgos. Kasi Burgos ang pinaka-red light eh. So, dun tabi-tabi yung mga bar. Dun mo makikita yung mga walkers. Ako totoo lang, nagkikigla ako sa inyo kasi honestly talagang hindi ako makarelate eh. Kahit na nag-work ako sa Makati, hindi ko talaga alam yung mga lugar. Ever since. Kasi may bantay. Ever since talaga hindi ko talaga alam. Sa akin parang yung mga lugar na sasabi mo, parang narinig ko bla 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 bla. Hindi, iba naman kasi area natin noon. Never ako nakagimmick dyan sa Ako din. Sa A-venue, di ba? Sarado na. Sarado na rin. Hindi ako gumigimik dyan. Sarado na. Kasi mga social tao dyan eh. Pangano lang tayo eh. Panglibis. Hindi Hoy, Simon. Tandaan mo, nakita tayo sa Malate eh. Oo nga, no?
Out of the blue. Hindi, maganda pa kasi noon. Ano pa yun eh. Si Atienza kasi ang galing. Atienza, tama. Oh. Siguro, nung time na yun, safe pa. Safe. Quote-unquote safe. I mean, since na, nag-work ka na ba nga sa office ngayon o work at home? Or parang salitan? Salitan. Oh. Meron kaming araw na nasa office, meron kaming araw na nasa bahay. Pero hindi din kami full force sa office. May schedule din, pero ako yung mas nasa office. Pero every week kasi ako yung lumalabas eh. Pero the rest naman can do their work online. So basta lang may tao sa office most of the week. Yan, pre. I salute you, frontliner ka pala. Tayo na ako, totoo lang yung work at home na yun, si Maula na kinabang eh. Kasi ako yung kasagsagan na work at home, mantakin mo, pinapasok pa ako ng office. Kasi may mga rush work. Maskara. Ako dala-dalawa suit kong maskara pag pumapasok. Minsan may gloves pa ako. Ano yung dalawa? Maskara, isa sa likod, isa sa harap. Isa sa kaliwa. Ninja, pre. Ninja. Tapos bukas yung bibig, no? Tinakpan lang yung mata eh, hindi yung bibig eh. Pero ang weird, diba? Pero ang weird, diba, pag may mask, ang hirap huminga. Oo, hirap. Lalo lang yung tag-init. Kasi nung time na, di ba yung kasagsagan ng coronavirus na dito sa Macau, nung first wave na yan, tama-tama, taglamig. Kaya okay lang na may mask, di ako nahihirapan huminga. Pero nung yung summer na, itong tag-init na, sabi ko, hirap pala huminga na may mask. Hirap. Lalo na pa naglalakad ka. Kasi tama-tama pa naman nung di ba winter nagkaroon ng coronavirus, work from home, ay nako, pag nakastay kami sa wala lang, natutulog lang. Pero buti nga kayo, naranasan yung matulog. Like kasi nga kanina, pinapasok pa ako sa office eh. Kasi meron kaming rush. Usually ako lang pumapasok ng ganyan eh. Nakakainis eh. So sinasabi ni Mark, tamad talaga ako? Hindi naman. Hindi naman sa tamad. Kumbaga, ako yung laging mas, alam mo yun, initially ako yung kailangan. Hindi naman sa tamad. Ikaw lang yung walang ginagawa. Kumpara kayo. So wala akong pakialam. Anak ng mga hayop yan. Talaga. So, kamusta naman kayo dyan? Wala nang bagong case sa inyo, no? For now, wala nang infected eh. As of now, okay. Pero yung, di ba, recently, nag-spike na naman yung coronavirus sa Beijing. So, lahat ng mga taong from galing ng Beijing na pupunta na Macau, automatic quarantine. Okay. Ganun sila ka-strict dito sa Macau kasi 'di ba after nung 'di ba nangyari 'di ba nung first wave hanggang sa so far lahat naman ng infected ng virus nung first wave is naka-recover. Tapos yung next na wave, 'di ba naalala mo yung sa Europe, 'di ba from Italy? Okay, bumisita. Oo. So, anong nangyari nun? Lahat ng mga galing ng Europe, halos lahat ng pumunta na Macau infected. Kaya lahat talaga, pina-quarantine nila, automatic quarantine ka. Naalala ko meron atang isang sa news, syempre yung, alam mo naman dito, sa Macau. Diba, tayo sa Pilipinas, ang medyo unique sa atin is yung mga incheck, diba? Dito sa Macau, ang equivalent nila ron is mga Portuguese. So, sila yung medyo bossy, diba? So, nalala ko kasi yung news na yon na siguro yung mga student nagbakasyon sa Portugal. So, bumalik na Macau. Di syempre, ang required ng government, kailangan sila mag-quarantine. Whether or not na infected ka, kailangan mo mag-quarantine kasi yun ang rule. Ayaw magpa-quarantine nung magulang. Ayaw niya pa-quarantine yung mga anak niya. Alam mo na, syempre, European, white people, privilege. White privilege. Yes. So, ang sabi ng government, sige, pag hindi niyo pina-quarantine yung anak nyo, lalabas namin yung picture nila sa public. Di no choice yung kaysa mapahiya sila, di pa quarantine. Pero yung mga galing Hong Kong, nakakatawid ngayon sa inyo, hindi rin? No. Kasi naalala ko din I don't know now pero nung time like I said, yung naalala ko pa ng mga first time na yung mga first wave ng quarantine na, yung palala pala yung sitwasyon, inaction na naman agad ng government din ng Macau at saka ng Hong Kong eh. Kumbaga yung, di ba, yung meron kaming Zhuhai Bridge, tama ba? Yung bridge na connecting sa Macau at saka sa Hong Kong. Ang ginawa nila ron, kumbaga, syempre, minimal lang yung bus. Saka pag sumakay ka ng bus doon, imbis na magkakatabi kayo, kasi dalawahan na upuan yun eh. Ginawa nila, one person per row lang. Okay. Talagang sinegregate talaga nila. At least kayo walang case dyan. Dito, ilan ba ngayon? Na-eliminate nga nila hanggang sa, wala na. Saka dito sa Macau, so far, in terms of activities, more or less mukhang normal naman na. Of course, hindi lahat ng mga restaurant open. May sarado pa rin. It's either nagsara o karamihan, lalo na yung mga tourist spot. Nalugi na. Lalo na yung mga yung malapit dito sa amin sa bahay. Yung mga souvenir shop, 'di ba? Yung mga pag bumabalik ako ng Pilipinas, 'di ba? Dala-dala ko may mga mapa ko. Wala. Yung ibang shop nagsara na. Nalugi na, wala na. Pero yung mga iba wala dito, ibang klase rito. Para kaming Hunger Games, matira matibay. Yung tawag sila yung herd, matira matibay. Herd mentality. Parang ganun, alam. Basta alam ko crab mentality lang eh. Basta alam ko.
Ay, oo, marami dito, tayo niyan. Ano dito? Paano ko ba ma-describe? Walang naglalakad. Hindi naman sa walang naglalakad. Mas konti yung naglalakad. Pangit naman walang naglalakad, lumilipad. Lumilipad. Isip ko nakaibig ko ba lahat? pag lumalabas ako ng normal days sa umaga, konti nakakasabay ko maglakad. Pero yung mga sasakyan, normal na. Parang walang nangyari. So may traffic na. Shit. May yun na. Pero walang jeep. Paano yung mga LRT, MRT sa punong-puno ng tao? Operational. Hindi. Limited sila ng tao. Ilan ba dati? Parang 100,000 yata per biyahe. Ngayon, 100 something na lang kasi talaga nakalimit. So, I think bawal tumayo. Wow. Pero merong pati yung upuan. So, parang every other, nilagyan na lang ng cellophane. So, hindi kayo magkakatabi. Pero sana ang ginawa na lang ng LRT management na tinanggal na nila yung upuan. Baga tayuan na lang. Kahit mo may upuan, tayuan pa rin. Hindi ko alam para naman di mo naranasan. Seryoso ako. Joke kasi yung mukha mo. Seryoso. Pero yung nilalaman na sila sa ano. Joke na joke. Hindi, pero diba? yung mga bus, yan, meron na yan, parang, di ba may dalawahan, may tatluhan na upuan. So every row, tig-dalawa lang kasi left and right eh. So wala ka talagang katabi. Tapos sa likod mo, hindi mo talaga kalikod sa kabilang side naman ng upuan niya. So ano pa rin, okay naman. Then may Grab na. So yung Grab dito, 2 passengers lang sa likod. Taxi, kasi diba, I think 4 lang ang pwede, di ba? Sa Grab. 4. Oo. Ngayon, 2 passengers kasama yung driver. So, 3 kayo. Then, sa taxi, hindi ko alam kung ilan ang allowed sa taxi. Pero yung mga taxi ngayon, nakabalot na rin sila ng plastic sa likod, saka sa gilid. So, hindi ko lang alam kung ilan yung limit na pinapasakay. Paano pag mataba ka, pre? Isa ka lang sa Grab. Wala talaga. Isa ka lang talaga. Saka lang, sa likod ka. Hindi sila nagpapasakay sa passengers ito. Sa likod lang. Sobrang, alam mo sa Pilipinas, sobrang tindi siguro na alam mo na, yung safety precautions sa coronavirus. Siguro pupunta ka ng siya, naka-condom ka na eh. Dito. Tapos tatagalin mo na yung condom. Bakit may condom? Para safe. Para nung Friday, lumabas kasi Friday work from home ako eh. So pumunta ako ng project namin. 2 building kasi sila meron. So pumunta ako sa isang building, kinunan ako ng temperature. Punta ako sa kabila, kinunan uli ako ng temperature. Ginanon ka? Paano ginanon? Yung yung parang baril na yung tinatapas sa noo. Alam ko ginanon ka eh. Hindi. Tapos pagbalik ko naman sa kabilang building ulit, kinunan na naman ako. Kakakuha lang sa akin mga 5 minutes ago. So, may mga building na mahigpit, may mga building pero, na so-so lang. For me, mas okay na yun Kaysa naman yung dito sa building namin, parang, syempre, obviously, wala naman infected dito sa Macau. Kaya, kunyari sa umaga, papasok man ng building, di kukunan ka ng temperature. After ng morning, wala na. Sige lang, sir. Pasok lang. Lalo kasi guard kasi yung Pilipino. Pag nakikita kami, namumukha na kami. Sige lang, sir. Pasok. Kilala na. Pero okay na rin yung nangyari kay Simon na yung like ang chinecheck ang temperature kasi sa ibang building sinasalat lang kung malamig ko may. Tapos yung okay ka na. Tapos yung pa yung infected Dito sa mga mall, yan, kanya-kanya silang may temperature gun. So kahit saan ka pumunta sa loob ng mall, kung nag-a-allow silang pumasok, temperature gun. Pero yung mga malls like SM Makati na isang malaki lang siya, pagpasok mo, bahala ka na kung saan ka pupunta. Para siyang isang malaking department store. So wala nang kukuha sa'yo ng temperature kahit saan. Basta when you enter SM, bahala ka na sa buhay mo. Pero indoor yan, Greenbelt. Kanya-kanya silang entrance ng tindahan. So yun meron. Pinagtatakot talaga yun sa bansa natin. Talagang wala nakikinig talaga Tapos puro reklamo pa. Hindi katulad talaga rito, alam mo nung time na nag-lockdown talagang lockdown within 15 days. Talagang, if I'm not mistaken, 15 days, talagang ghost town talaga. Halos wala talagang tao. Kasi pwede namang lumabas nung ECQ. Pwede lumabas. Basta lang, ang gagawin mo is mag-grocery or pumunta ng pharmacy, yung ganun. Pero wala talagang ibang nangyayari. Bukod doon lang. Kahit noon, sabi, meron kayong quarantine pass, isa lang tao ang lalabas sa inyo. Pero kung may sasakyan ka, hindi naman nila sinisita. So, lima sakay nun. Pupunta ng grocery, 5 sila. Kasi hindi naman sila sabay-sabay pumipila. And then, hindi naman tinitignan yung quarantine. Pero, diba? Masasabi ko, alam mo sa Pilipinas talaga, matatawa ka na lang talaga pag yan, mga quarantine pass, yung mga ganyan. Ang galing natin mag-invento ng mga batas. Wala naman sumusunod.
Wala. Dito talaga sa Macau. Talagang sa Macau, kunyari, nung time na talaga nung quarantine talaga, ang ginawa nila hindi naman per corner street, pero mostly yung mga malapit sa mga grocery. Saka may nag-rondang sasakyan na nag-i-inform talaga na yung government pinapauwi kayo sa bahay, wag avoid nyo yung mga gathering and whatever. Within, I think, with 4 different languages, English, Cantonese, Mandarin, saka Portuguese. Tsaka dito may Jejemon pa yan. Sabi ko, parang, alam mo yung parang utopian future announcement. Dito, wala. Hindi, mahigpit sila, in the sense na, okay, nag-lockdown, okay, may ganito, may ganyan, pero pag lumabas ka sa street, malalaman mo kung saan kang neighborhood nakatira. Kung, like dito sa Makati, sa area namin, sumusunod naman yung mga tao, 80% siguro. Pero pag pumunta ka sa ibang area, for sure, wala. Lalo na yung pag nakita nyo sa Facebook, merong public market na yung security guard, basta lang tinatapat yung temperature gun sa ulo, di man lang sinisilip. Kung para lang siya sa cashier na nag-i-input ng pinamili. So, gano'n lang siya ng gano'n. Wala naman siya nakikitang kung may sakit pa or wala. So, wala. Hindi lahat ng city may ganong empowerment para sabihin na, wag niyong gawin to, wag niyong gawin yan. Depende talaga. Even kasi nagsisimula kasi lahat sa barangay sa atin sa Pilipinas, di ba? So, hindi naman yan katulad sa ibang bansa na walang barangay eh. So, tayo, may barangay tayo. Kung yung barangay mo hindi sumusunod or hindi stricto, wala. Doon mo na malalaman eh. Well, dito sa area namin, business district eh. So, yung mga tao, trabaho din. So, it's either magkasakit sila or hindi. So, susunod sila dahil... Takot nyo lang kay Binay. Hindi, saka takot mo lang sa gastusin. Magkano ang hospitalization? So, kung dadaling ka pa sa Makati Med, lalo na. Hotspot yun. Nandun lahat di ba? Si Coco Pimentel, di ba doon pumunta, di ba? Doon. Kesyo ganyan. Yung mga ganyan. So, luckily naman. Sa mga family nyo naman dito, wala namang problema. I mean, okay naman sila lahat. So far, wala naman. Good. Pero yung mga bata, yung nakakulong sa bahay, di lumalabas. Kala ko nakakulong sa nangyari ba nakulong? Sa Zelda, gumawa ng krimen. Good. At least, namomonitor nyo rin yung mga nandito. Alam mo, paano mo malaman na yung Macau is totally safe? Wala. For me, I think lahat tayo meron ng virus. Ang tanong na lang dyan, kung nagkasakit ba, kung meron ba tayong symptoms o wala. Yun na lang yung iniisip ko. Parang Walking Dead? Parang Walking Dead. Pag namatay ka, magiging zombie ka rin pala towards the end. Malalaman eh. Ganun na yung mindset ko na, lahat kami dito meron na yan. It's just a matter of, nagkaroon ka ba ng symptoms o wala. Kasi sa luwag na nakikita mo, parang imposibleng hindi ka pa nahawaan or hindi ka pa nadikitan ng kung sino mang meron eh. Kumbaga lumalabas, nag-aantay lang tayo, may immune na lang tayo dun sa sakit. Ganun na lang. Ganun talaga dyan, immune system eh. Immune system na lang talaga. Immune system na lang. Kasi hanggang ngayon, hindi pa sila nakahanap ng cure. Yeah. Wala. Kasi, kaya talagang Pero meron ako nakita, yung sabi nila, yung meron kaming previous episode namin, yung Remdesivir. Ano na raw, wala na yun. Yata. Alam ko kung ano pa rin naisip ko yung hydrochloroquine ba yun? Yun yung hindi tumalab. Hindi, di ba sa Amerika yung ano raw, Sonrox daw yata, chlorine. Hindi, malupit yung mo sa sarili mo. Yung UV light. Oo. Pasok mo sa katawan mo. Normal talaga. Diyos ko na. Ano ba tong natin to? Podcast na to ngayon. Ano ba to? Masasabi mo natin totoong Architox. Simula na ba? Halo lang. That's always no plan whatsoever. We just do this shit, man. Kasi lumalabas kasi na ang totoong successful sa larangan ng architecture, which is kayong mga nasa Pilipinas. Kasi kami nila, Mark, iniisip namin, failure kami pagdating sa architecture. Walang failure. Kanya-kanyang lang yan, kanya-kanyang venture lang yan kung saan tayo nalinya. Kahit ako rin naman pag kinumpara mo tayo sa mga kasabayan natin sila nandun sa taas. Para nung inattendan ko na conference, nandun si Gan. Speaking of Louis. Gan. Nakita ko just now, pinost nga ni Jeff Morales yung oh shit, nagmagit ako ng pangalan. Diba? Parang, nakikinig ba yun? Baka naman di naman nakikinig yun. Anyway. Basta, sa mga ka-friend natin, yung... so, alam mo yun, nung inattendan ko video gumawa sila video presentation about sa urban planning eh. Ano si Gan doon? Heavy on, siya,
urban planning. So, I think that was January nung inattendan ko yung conference na yun. So, lower batch sa atin, di ba, Mark? Mau? O kasabayan? Sabayan yata natin. Pero technically, lower batch kasi mga failure tayo sa school eh. Yeah. Sa mga na-delay tayo. Pero di ba? Isipin na Tela. Di ba naging failure tayo sa ano? Pre, naalala nyo pa yung subject na na-fail nyo kaya tayo natagdagan ng isang taon? Design? Ikaw design. Kay Miss, ano ka? Ako design. Kasi Babae nakaupo sa likod. Natin, eh. Sa akin siya si Ma'am Gibara. Tanda-tanda ko yung... basta kay Mark, kilala ko rin. Ako hindi. Parang... No, actually... Kay Guevara? Tinawakan ka ba kay Guevara? At ikaw alam yun. May Gibara ako na bumaksak, pre. Akala ko sabay-sabay tayo sa design. Hindi. Kaya sa mga listeners na nakikinig sa amin, kahit bumaksak kayo sa isang subject, gagraduate pa rin kayo. Basta fight Wala lang. Sa school yan. Wala sa school yan. Totoo lang. Lahat ng natutunan ko 70-80% labas. Sa school, wala. Natutunan ko lang paano kumain. Ano yan, Mau? Yung Mark, hindi nagsasabi ko anong binaksak ni Mark. Hindi, favorite nating teacher yun. Yung teacher, naalala ko, pero I forgot anong subject yung binaksak ko. Ako, Hindi ko siya maalala eh. Basta naalala ko yung teacher. Pero yung subject, kung ano yung binaksak ko, hindi ko maalala. Pero, pero naalala ko, may isa akong subject na binaksak na hindi pa nga hindi siya sakop ng architecture, pre. Di iba pa yun. Hindi, si Mark sa theory bumaksak. Theory? Ikaw ba, Mark, theory? Oo, si bot. Doon siya nadali sa bot. Kay Dayag? Yeah. Saka may isa pa, pre, Rizal. Project na Rizal, yung subject na Rizal, pre. Rizal. Wala nga. Di ka ata pumapasok eh. Ang dami niya nabaksak Pasok ko nun. Ako 3. Ako, blurred na nga sa akin ano nangyari. Kasi nakagraduate na tayo, yun na yun. 3 ang nilagpak ko nun. Kay Dayag, dahil sa susunod yung guest kay Pot. Kasalanan nila yon. Saka yung isa, hindi ko matandaan yung pangalan. Wala akong ginagawa pero kinalintikan. Pangalawa, design kasi nasa likod ako ng classroom. Di ako kilala ng professor. Pangatlo, building tech kasi late ako nagpasa ng plate. Finals, di ko napasa. Alam mo, totoo lang yung college tayo, no? When you think of college ka, yung basihan ng grade, minsan hindi sa sa actual na effort mo kung hindi sa kung kilala ka o hindi Kung kilala ka. Yeah po. Kasi hindi katulad nung siyempre, from kindergarten up to high school, talagang kukumpute talaga yung grade mo. Kaya kung talagang bobo ka talaga. Pero, kaya pre, kung magkikiss ass ka talaga, wag sa high school. Kung sisip-sip ka rin lang, sa college na. Sa totoo lang. Yun ang hindi natin kumbaga doon sa mga first time na magka-college ayun ang pinapayo namin. Magsip-sip kayo sa mga professor nyo kasi mag-aaral pa rin pero dagdagan additional powers. Alam mo pre, sa totoo lang hindi na uso talaga aral-aral. 'Di ba? Sige, anin ko kayo nag-exam tayo, 'di ba? Nag-exam tayo sa college. 'Di ba nag-exam tayo sa college? Nag-aaral ba kayo? Medyo. Hindi ano sinasabi nyo? Bahala si Batman. Stock knowledge. Di ba? Ay, nung hindi ka nag-aaral. Nung board exam yung stock knowledge. Yun talaga, board exam, stock knowledge talaga. Hindi, actually, nag-review session din naman tayo ng board exam Pero majority of it, parang, alam mo na, stock knowledge. Kami nga naman, kumakain na fishbowl Ayun na naman, usapang fishbowl na naman. Alam mo, actually, siguro yun ang mga nami-miss natin, Kasi dito sa Macau, meron din naman street food pero syempre iba lasa. Uy, masarap ang street food dyan. Tatry ko yung pumunta ako doon sa... Kaya nga dumalaw ka man lang weekdays, di ka dumalaw ng weekends. Nung pumunta ba ako ng Macau, Mark, nandiyan na ba si Mau? Wala pa. Oo naman. Nandiyan na ba si Mau? Pero hindi pa kayo office mates noon. Nasa pa kasama na kami. Kasama na ba kayo noon? Oo. Alam ko, minasig si Mark na nasa ruins ako Kaya, alam ko magkausap kami Pinuntahan ko nga si Mark, sabi ko nasa Macau siya, Kasi tumawid lang kami from Hong Kong Oo. Tapos sabi ko, dito ako sa Meru. Nagdito lang ako, isang araw lang yun. Actually, dapat sa mga gusto if ever na wala ng coronavirus, kung bibisita kayo na Macau in Hong Kong, mas siguro, hindi ko masabing which city kayo mag-spend ng more time. Pero kasi, pagdating sa Hong Kong kasi, malaki yung Hong Kong. Pero most likely, pagdating nyo sa Hong Kong, maano nyo lang naman doon sa Hong Kong, isa lang naman yung Disneyland diba? Ocean Park. Okay, Disneyland Ocean Park. Pero kasi at least dito kasi sa Macau, ang makikita mo naman kasi dito, kumbaga yung mga ruins or whatever, mostly churches, casinos. Dito kasi yung mga dito yung historical na area. Kumbaga yun ang kasi nung tumawid kami ng Macau, sumakay na kami ng bus, yung
tour bus na umiikot-ikot. Umulan pa nga noon eh. Umuulan nung araw na yun kaya medyo lamig na lamig kami. Malamig na nga, umulan pa. Sa dobleng lamig pa. So ang talagang binabaan lang namin na naaalala ko is yung ruins. Talagang from bus stop, lalakad ka pa, di ba? Hindi naman siya yung automatic kagad eh. Lalakad ka pa ng malayo, pero parang plaza eh. Before going to the ruins, aakyat eh. So, I think yun lang talaga yung nilakad namin sa buong trip. Tapos dun nga kami kumain ng mga street food sa gilid. Yung sa may baba. Sa baba. Oo, yun. Yung libre Hindi ko nagawa 3.20 eh. Wala, dito 3.20, malabo yun. Walang dito, walang 3.20 dito. Ang meron dito yung yung beef jerky. Dito naman dala kanin. Dala ka ng kanin. So, kasi pwede ka manguha ng tingi-tingi. Hindi ko na yun. Ang natry ko yung alala ko parang tofu na naka-barbecue stick. Parang tagal na rin kasi. May curry sauce. Meron. Yeah, curry sauce. Gusto ko rin yung cheese tofu. Yun yung masarap. Yes, cheese tofu yun din. Sarap yun. Hindi namin na-try lahat, pero yung mga yung mga organs na natikman nyo naman. Ay, hindi. Yung mga tripe. Unless kinain ko, hindi ko alam kung yung kinakain ko. Yun yung masakit doon eh. Pag yung sarap ba to? Kaya, try natin. Yun yung masakit. Yung mga actually, yung mga tripe. Ang totoo lang, yun yung mga nami-miss ko din sa Pilipinas, spring street food. Doon, kahit malapit sa school namin, sa St. Stephen, na-miss ko din yung masarap kumain doon. Yung fishball. Sa likod yung yung sauce fishball. ng fishball. Tapos ano pa bang nami-miss ko doon? Yung kikiam. Saka yung quail eggs. Yan ang mga nami-miss ko. Tapos pagka every time na pinag-uusapan natin yung mga street food na yan, may naalala ko nung high school ako. Meron akong classmate nung high school. Sobrang addicted kumain ng ganyan, ng fishball kikiam. Tapos naalala ko nun, pauwi na ako ng bahay or maybe lunch breaks or whatever. Buhay pa ba yun? I don't know. Pero ang naalala ko doon, na-hepa na yun, ha? Hindi ko alam. Pero ang naalala ko nung time na yun, sobrang addict siya kumain ng ganyan. Grabe, alam mo yung quail eggs, ang dami niya, di ba, nakaka-high blood yung quail eggs, di ba? Pag marami kang kinakain. Naalala ko nun, tapos sabi ko, syempre, wala man akong pera nung time na yun eh. Tapos kaya siya nakain ng fishball. Kuha lang siya ng kuha, pero hindi niya na binibilang. Tapos sabi ko, titingnan ko siya, sabi ko, siguro nung time na, sabi ko, nagbiro ako ng pahingi naman. Tapos sabi niya sa akin, sige Mark, kuha ka lang. Ha? Oh, okay. Hindi, kuha naman ako. Sabi ko, sabi niya, sige kuha lang, kahit gano'n pa marami kunin mo, okay lang. O bakit? Tapos sabi niya, kasi binayaran ko siya ng 500. Isipin mo nung time na yun, high school tayo. 500 is how much of a money? Isipin mo yun. Ang tapat niyo McDonald's. Tapos nagtyaga siya sa 500 saan. Hindi ko alam kung may McDonald's doon nung time na yun. Pero ang naalala ko, binigyan niya yung nagbebenta ng fishball ng 500. So, yung 500 na yun, pre, puta, technically, unlimited na yun. Kanya na yung buong cart. Kaya alam mo, pag tumanda, nalala ko doon, kaya lang siya nakain ng fishball, pre, kasi kung bagay hindi na kinukompute ng lalaki, siguro parang, okay, parang good for 3 days, yung 500. Yan ba yung fishball na nagtatambay lagi sa gate sa may along Masangkay? Yes. Okay. I think so. I'm not sure. Yan yung mga namimiss ko fishball, tsaka yung Manggang Hilaw. Manggang Hilaw sa amin yun. Oh, yeah. Sa side namin. Yes, yun ang mga namimiss kong pagkain. Na pagdating dito sa Macau, actually, ang hirap maghanap ng Manggang Hilaw. Kasi meron nga Manggang Hilaw dito, pero hindi galing Pilipinas, galing Thailand. So, minsan pa nakita mo yung green mango na yun, kala mo maasim. Babae pala. Hindi siya maasim, kahit malaki siya, pero ang lasa niya parang Indian mango. So, nagparetoke na, galing Thailand. Oo. Galing Thailand. Putol na. Tapos yung bumili pa kami ng Manggang Hilaw na yan, di green mango, sabi ko, okay to. Pagkabalat ko ng green mango, pre, sa loob, hinog na. Matamis na siya. Hindi mo may titi na. Sabi ko na. Parang yung ayaw ni Mark ngayon, yung face up. Tangin ng face up. Nakita mo ba yung pinost ko ngayon sa Facebook? Oo. Natawa ko yun. Kita ko. Ang nagoyo dun sa face up na yan. Siguro Indian na yun eh. Indian na lalaki. Ang tawa ko. Sa dulo ay pota. Nakita mo yun? Kasi convincing naman talaga yung face up na yun, pre. Mukha talaga siya babae. Tapos ang ginawa niya, inangat yung t-shirt niya. Tapos kita yung mga kaibigan natin na gumagawa nun. Makikita mo, putik mo kang babae. Nga eh. Ako, natupad na ang mga classmates ko before high school. Alam mo, speaking of that face up na yan, ang kagandahan ng face up is one thing. It's either it will help you to come out, out of the closet.
Or pero may conspiracy diyan, 'di ba? Yung sa ano daw Lagi naman may conspiracy naman pre na kesyo makikita yung mga information mo and whatever. Actually, itong podcast na to pa rin nakita tayo ng government. Minomonitor ba tayo Minomonitor tayo. Kaya wag tayong magsalita tungkol sa makamaano tayo. Cyber... Anti-terror bill. Anti-terror. Wala ito naman sabi ko, I'm neither pro or anti. Yun lang naman ako Basta we just call it when we see bullshit, we just say bullshit talaga yun. Oo. Parang yan, parang episode 1 ba yun? Episode 2 nyo si Mark nagreklamo sa TikTok. Ngayon naman yeah. Ayun talaga number one listener talaga. At least naman yung TikTok kasi talaga pre. For me yung TikTok kasi talaga medyo pag yun talaga sa bata hindi talaga maganda Lalo na yung mga challenge na yun talaga. Yun ang talaga yung ayaw ko sa TikTok Tapos hanggang unti-unti yung TikTok nagiging porn site na Kumbaga yun any entertainment. Lahat naman kasi ng application may downside Yeah. Even when you're using Facebook, Instagram, Twitter. Ako na-entertain ako. Don't get me wrong. Of course may entertain ka. I mean, lalo yung mga challenge na my heart went oops. Mga gano'n. Siyempre, obviously, as a dude. Tapos lately, doon mo lang marirealize na pala yung mga nag-challenge na mga gano'n hanggang sa malalaman mo, one of them is gay. One of them is transgender. Yep. Right? Pero, kumbaga, I'm not being homophobic. I'm just saying, okay. At some point, pag sobra-sobra na, meron ding downside. Yeah. Kahit anong gawin natin Kahit wala kang ginagawa, may downside Yeah. O lalo na pag wala kang ginagawa, talagang may downside. Naglaba lang ako, may downside Same. Naglaba ka na nga, may reklamo pa. Kaya nga. Ano mo yun? Bukas pa lang ako maglalaba. Bukas may magrereklamo sa'yo. Bakit tayo naglalaba rito mga magkakaibigan? Alam mo yun, minsan may advantage kapag mag-isa ka lang sa bahay. Kasi walang susuway sa'yo. Ang problema, syempre, malungkot ka lang. Pero pag may kasama ka, of course, di ka malungkot, masaya ka. Pero at the same time, stress ka din. Naglalabas ka ba na sama ng love dyan? Pag mag-isa ka, gagawa ka ng podcast. Pero hindi ko naman kayang magawa ng podcast na ako lang mag-isa, Buti nga naisipan niyo gumawa ng podcast Actually, even before naman talagang podcast listener na ako Yeah nga. Kasi, kung hindi ko kinulit yung isa dyan, walang mangyayari. Nakulitan na lang talaga. Kasi at some point, nakakasawa rin makinig ng kanta. So, mismo din ako nakikinig ng kanta pa. Nagkataon naman, Spotify, may mga podcast sila. So, doon ako nagsimula, meron palang ganito. May uso pala to. From there, nakikinig na ako. Nakikinig ng podcast siguro, maybe around 2 years, 4 years na, I think. And, para tayo, mga 2 to 4 years. 4 years, mga 4 to 5. Kasi nasa kabilang company pa ako, nakikinig ako ng podcast Hindi naman ako actually yung podcast na yan by accident ko lang din naman na-discover yung podcast. Kasi nung time na yun, naghahanap ako ng something about comedy. Kasi usually pa nag-work ako, it's either nakikinig ako ng music or nakikinig ako ng mga stand-up comedy special sa mga in-upload sa YouTube. Tapos nagkataon, I downloaded this app, SoundCloud. Doon, nakikinig ako ng music doon. Tapos hanggang sa for some reason, I stumble upon, sabi ko, hanap kaya ako ng mga comedy clip. So meron naman mga Comedy Central na channel dun sa SoundCloud. So yung mga mga comedy bits, right? Tapos eventually hanggang sa I landed this comedy podcast. Tapos doon na nagsimula. From one podcast, tagal ko binakyan ganyan hanggang sa lumipat na ako na ibang podcast. Ako din. Nagsimula sa isang podcast. Hindi ako nagyayabang sa inyo, pre. Ako matagal na akong podcast listener. Really, nasa Pilipinas pa lang ako, podcast listener na ako. Mo Twister. Two Times with Mo the podcast. Nakikinig na ako nun ever since pa nasa Pilipinas ako. Pero di ko akalain kasi sa Pilipinas noon, ang hirap maghanap ng platform. Tapos nandiyan na yung dumating ang Spotify. Kasi ang ginagawa ko before, kumbaga dina-download ko kapag nag-ano ako ng podcast. Yun yung time na nasa USC Mo tapos meron siyang counterpart sa Pilipinas. Ngayon okay na, di ba? Kasi halos lahat na ng platform, ang dami na. Andyan na yung Apple Podcast, andyan na Spotify. Tapos kung yung mga nire-recommend pa naming mga para sa mga listeners, ang dami ng platform ngayon. Kaya mas madali ng makinig. Kung gusto mong gumawa ka, di ba? Kung may na-inspire sa amin gumawa na rin kayo. Di ba? Kung may time lang akong gumawa, bakit hindi? Wala. Alam mo lately yung speaking of TikTok. Gagawa si Simon, pre. Gagawa Simon. Hindi, I'm just saying. Arky show. Yung kasagsagan ng TikTok na yan, ang nakikita ko lang sa TikTok usually yung mga sa Facebook friends ko mga kabatchmate ko pa nung high school ang nakikita ko ng TikTok hindi mga babae, pucha yung mga classmate ko mga lalaki. Ano ginagawa? Sumasayaw? Oo, sila yung nagpapakit, sabi ko. College? Hindi, classmate ko nung high school.
High school? Nagti-TikTok siya. Tapos ang natawa na ako dun sa TikTok na hindi siya. My heart went oof. No. Not lalaki. Ang point is, natatawa na ako dun sa, di ba, syempre, panay TikTok niya, di nagsimula sa of course, lahat tayo nagsimula sa mga one video ng TikTok. Tayo nagsimula tayo sa episode, shitty episode na pilot episode. Hindi ko alam eh. Ang point is, di syempre gawa siya ng TikTok, hanggang sa siguro yung TikTok account niya sumisikat na, tapos may mga nagme-message sa kanya mga babae. Tapos syempre, mini-message din yung babae, nagpapa-thank you siya. Alam mo, napaka-cute. Hanggang sa natawa ko dun sa, sa TikTok na yan. Kasi yung lately, I think, nakikita ko na sa wall niya. Hindi ko alam kung isa joke lang nila yun o talagang seryoso yung asawa niya. Yung asawa niya nagselos. Talaga? Grabe, no? Kasi pinapadelete yung account niya ng TikTok kasi nga may mga babaeng mga TikTokers na nag-hi. You know what I mean? So, binabasa ko hindi ko alam kung seryoso sila nag-aaway or parang for the sake of fun pero I find it like super cheesy naman ito. Pag si Mau nag-TikTok, ewan ko na. Hindi, kasi ganito lang yan. Payo lang ako sa mga listeners na kung gusto nyo manood ng TikTok, gumawa kayo ng YouTube or Facebook page. Di ba? Gumawa kayo ng compilation. So may access kayo manood ng mga TikTok. Sabi mo, pag nakita ka ng asawa mo, anong ginagawa mo? Ay, hindi, gumagawa lang ako ng compilation videos. O, di ba? Dilusot ka kasi yun ang ginagawa ko ngayon. Parang pinaghahandaan. What the fuck? Sabi na, pinaghahandaan. Kaya may laya akong manood ng mga, kunyari, pag nakita niyo, sino yun? Ito, wala, yung kinocompile ko lang yung niya. Yung research purposes, ika nga. Yan ba yung in-invite mo ko na i-like ko na page? Salamat sa nag-like. What the fuck? Kung makikita nyo yung mga doon, mga videos doon, alam nyo na kung bakit. The fuck, pala yun? Alam na. So, di ba hindi ako halata, di ba? At least sabihin ko, researching purposes only. Kailangan ko, ipo-post ko, di ba? Kung ano. So, win-win. Di ako makakomment. Ang hirap ko moment. Yung friend namin ay comment kasi meron siyang reputasyon na pinipreserve. Kami ni Ma, wala reputasyon na dapat i-preserve. Wala akong reputasyon. Fuck reputation, man. Murahin ko pa amo namin eh. Hindi man nila naintindihan eh. Ang ina nila. Kayo kasi madali sa inyo eh. Dito pare-pareho ng salita eh. Kung sino mo makarinig dito na kilala ako, patay tayo. Kaya kailangan piliin ko mga sinasabi. Yan boss ka na, di ba? Hindi pa. Akala ko boss ka na kasi kung boss ka na, ikaw na yung minumura. Kaya tingin ko nangyari naman. Even before naman nangyari, hindi naman boss per se. May mga tao ako under me na nagtatrabaho. May mga tao nagmumura sa'yo. Kung meron man, kaya masasabi talaga, Simon, mas successful ka kumpara sa amin. Kasi kami under kami ng mga bata eh. Alam mo, minsan nakakaano dyan, alam mo, lumalapit sa amin, nagpapaturo. Kaya parang, kasi kayo eh, kahit hindi mo sabihin, nandun kayo sa point na mas marami sa inyong local kaysa OFW eh. So talagang sila ang ipa-priority. Of course. hindi na tayo dyan. Kasi ako sa totoo lang, hindi na bago yan. Sa totoo lang, inaantay ko lang talaga kapag may intern. Tapos katabi ko pa. Yun ang problema kay Mau. Alam mo yung yung college days niya, nagkikick in. Mantakay mo, meron kaming intern dati na hindi ko naman talaga pinapansin talaga. Actually, dalawa sila eh. Si Mau at si ating friend na si late Rani. Alright? Masyado silang nahuhumaling sa isang aming intern. Sa akin, di ko naman pinapansin. Pero aminado akong maganda sa maganda. Ewan ko ba, pero siyempre katabi nila, naamoy nila lagi. Mabango naman. Mabango, oo naman. At mabango. Yun naman pero when I think about it, yung intern yung talaga artistahin talaga itsura. Pag dinala mo sa Pilipinas, pasado na yun sa ABS. Pasado na siya. Kaso wala nang ABS eh. Sa GMA na lang siya. Oo nga. Wala na pa talagang ABS. I'm sorry kasi dito sa mga meron na ba? Wala akong TV dito. Hindi ko alam. Pero alam ko meron sila cable shows. Nasa cable sila. Pero wala silang tawag doon yung sa free na frequency. So channel for me local channel wala pero cable meron sila. Okay. I'm just saying like I said sa akin naman it doesn't really matter kung may ABS o wala. Hindi naman kawalan sa amin yan dito ni Mau eh. Wala. Kasi number 1 may Netflix. Number 2, pwede ka mag-download ng TV. Ilang taon na ako walang TV, di ko naman na-miss ang palabas ng Saka,
For sure may mag-upload ng palabas eh. Kung gusto mo manood. Wala lang akong purpose para sa TV. So, why buy one? Sayang lang. Kasi pag uwi mo naman, yun nga, Netflix, YouTube, ka na lang. Iyot. Ay, sabi ko na may favorite. Yung ganon. Kasi wala palang Pornhub sa ano. Hindi ko alam. Hindi ko alam yun. So actually, ako na mag-a-attest dyan, Mau. Ako na mag-a-attest. Pag pumunta sa Pilipinas, pag tinap mo ang Pornhub dyan, actually, hindi ko nakikita yung Pornhub. Not unless kung meron kang VPN. Di ba sila nga yung nababalita na nagdo-donate pa for COVID? Malamang may mga kaya matindi yung mga nagpa-Pornhub sa mga sa Pilipinas, may VPN. Anyway, so dito, pag uwi ng bahay, YouTube or Netflix. Ano yung swab na gamit nila, tite? Ganun. Sa swab test ka sa ilong. Ganun. Pero speaking of that test para sa coronavirus, nakita ko sa TV yung sinuswab yung sa ilong. Tapos diba nakatingin na niya, tapos diba? Sabi ko, puto, di ko kayanin. Ako pa naman, sensitive pa naman ako sa ilong. Ayokong mabunggoy yung ilong ko, mapisil or what. Kasi hanggang... Nasubukan na ba niya, no? Ako? Di pa. Oo. Pero, yun nga, ang sabi nga, parang... Di pa. Lalo yung boss bigay, di pa. Hindi pa. Di ko pa nasubukan yan. Grabe naman. Pero yan, mahaba yung swab nun. So parang sabi nga nila, parang kinikiliti na yung utak mo sa sobrang lalim nung pasok ng swab sa sa pero ilong. Pero ano bang purpose? Bakit sinuswab yung sa ilong? Ganun kalalim. Kasi syempre, yung virus doon papasok sa ilong mo eh. So, more or less siguro may particles na may iwan dyan. So, palagot ako sa mga kaibigan kong doktor pag mali sinasabi ko. Pero the idea, parang conceptually, parang ganun. Pag pumasok sa ilong mo, mayroon yung microbes or something may iwan sa ilong. So, doon makukuha. Kung may kung meron o wala. Di ba yung swab na nanggagaling sa China, di ba? Paano kapag di ba meron kasi di ba? Alam mo naman pag made in China, di ba? Alam mo pag made in China. Paano yung swab maluwag? Ano iwan yung cotton? Fuck. Na-imagine ko na stuck sa doon sa loob. Naiiwan yung cotton. Stick na lang. Uy, nabalik ko. Oo, kasi alam mo yun. Isipin mo yun, pre, yung mga cotton buds sa tenga, minsan di kakalikot ako ng tenga ko sa umaga, no? Tapos pagtagal ko, sabi ko, parang... Di ba lumuluwag siya, di ba? Oo, tapos sabi ko, parang wala ako naririnig, Tapos pag na-realize ko, naiwan na pala yung cotton buds sa loob ng tenga ko. Kaya pala medyo unbalance yung pakiramdam, parang ako nahihilo. Alam mo bakit, Mark? Kasi made in China yung cotton buds. Oh yeah, obviously. Made in China. Asan ba tayo ngayon? Made in China, pre. Kinaiwan sa tenga. Lahat ng ginagawa sa China ngayon. wala tayong magagawa. Lahat naman na made in China eh. Kahit sabi mo, kala mo, US product, made in China pa rin yun. Tingnan mo kami ni Mark, may dugo kami. Mga ancestors namin, ginawa rin sa China. Yun, alam mo, speaking of, nakikita mo sa social media, I mean, most of the time, lahat mga nagreklamo sila about China, yan. Hindi lang marami tayong mga ka-batchmate or I think even you, may mga ka-batchmate ka siguro sa high school mo na nagrereklamo about China. At ako, marami din. Isip-isip ko, nagreklamo yung apelido nyo naman, Chua. Kasi nga, di ba, sabi nila, ang mainland galit sa mga hindi lumaki sa mainland. Kumbaga, tayo rin, may sarili tayong racism amongst ourselves. Yep. Ganun lang yun. Yeah, kasi kahit dito sa Macau yung time na yung kasagsagan ng virus na yan. Sabi nga ng office mate namin yung nga, sabi nila, people from China, they eat everything. Tapos sabi ko, di ba Chinese ka din naman? Tapos sabi niya, oo, Chinese kami, pero ibang klaseng Chinese sila eh. Ibang klaseng China. Kasawang kumakain siya nun, Tapos kinakain pala niya, paniki rin. Paniki rin. Nakangiti. Iba lang luto. Pero hindi, actually talaga, in my personal experience talaga, iba talaga ang mga mainland China. Medyo sila. May sabihin natin, what is the term? I'm not elitista. Medyo may pagka-savage. Kasi nalala ko nung... really? Medyo bago pa ako sa Macau, Alam mo yun, nakikita mo mga Chinese tourists kung saan dumudumi. Totoo yun. Tayo. Kasi, yung sa Disneyland. One time, pero sabihin natin, less than a year dito sa Macau, pauwi na ako ng bahay. Siyempre yung dito sa bahay ko, meron akong dadaan ng maliit na alley. Isipin mo yun, pagpasok doon sa alley na yun, may nakita ako, taga-mainland na China Parang taga-probinsya pa yung babae. Nakabuka ka sa harap ko umiihi. Like, God damn. Ang tanong, anong ginawa mo? Siyempre, pagdating ko sa bahay, dagat ako ng porn, mga 5 porn, para lang malinis yung utak ko. Kasi talaga, Mark, parang di ka sanay. Hindi naman, kasi kung maganda sana yung babae, okay sana kaso pangit
Ayun, Sa Di Jose, kailangan linisin ko yung yung utak ko. Siyempre, sabi ko, kailangan maghanap ako ng something na, alam mo na, I don't want to hate sex. I don't want to hate sex. I don't want to hate pussy, man. Di ba pre sa Di Jose nga, di ba? Meron ba sa Di Jose nun? Di ba may yung pag oh shit, nalala ko yun nung college tayo, di ba? May mga ganun yung mga actually mga tayo hindi ko alam na prostitute na pala yun kasi ang pangit. Kasi lumaki tayo sa walang ganun eh. Yun naman yung culture shock natin. Yeah. Going to college. Totoo naman din yun. Actually, culture shock nyo yun kasi di ba galing kayo sa Chinese school, di ba kayong dalawa? Pero imagine nyo, tumawid lang kayo ng kabilang kanto, andun na yun si di ba? Parang ibang bansa na eh, no? Ibang-iba yung system. Hindi, actually, natatawa nga ako. Di ba nung time na dinala namin kayo sa lugar namin, si Jeff eh. Di lang si Jeff, actually, parang kahit niya si Meren, parang, alam mo, kahit kayo eh, kahit ikaw eh, parang amazed sa mga student doon sa lugar namin eh. Ang niya, mga high school girls, grabe, di ba? Uwian, oh. Okay. Pagpapasok na kami, ng 4:30, maabutan namin yung uwian. Mga chicks. Di ba naalala mo ngayon, Mark, yung sa bahay nyo, di ba? Yan. Yung crush ko. Yung classmate ng pinsan ko, pag bukas ng, alam ko yun ang darating eh. Sabi ko yung buksan mo yung pintuan. Pag bukas ng pintuan ni Mao. Meme ako eh. Saan dun? Di ko alam yun ah. Hoy, ang tagal ko sa'yo, hindi ko nakita yun ah. Sa mga pinapapunta ni Shotty. Sa floor. Ay, di ko naabot yung mga pinapapunta ni Shotty. Ang naabot ako mga pinapapunta ni Shotty mga lalaki. Hindi chicks. Sa NBA, pre, no? Sa NBA. Si Gilbert. Oh, yeah. Speaking of Gilbert, by the way, si Gilbert is nurse na ngayon. Saka kalbo, saka mataba. Intention, pre, yung... Yes. Pero nalala ko yung naglaro sila eh. Naglaro kayo ni Gilbert eh. Sa si Simon eh, Intention NBA. Grabe. Para ka nanonood talaga ng totoong laro eh. And hanggang ngayon naman nag-NBA pa rin ako eh. Parang di natamo ako na sa akin. Yeah. Anong ka ba, PS o PC? Speaking of gaming I mean, tatanong ko lang kayo. Kasi for me, you know naman na up until now, I still play video games. But of course, it's not always I play, but I still play. So, sa tingin nyo ba, let's say tayo, mga 30-something na tayong lahat, parang gano'n ko ng video game, do you think na you're immature? No. Hindi, kung iniisip nyo immature kayo, pre. Kasi ako hindi ko iniisip na immature tayo kasi nakikita mo yung, di ba, yung sa Japan, yung oldest player nila. Sabagay. Naglalaro pa rin hanggang ngayon. So, tinawag siyang legend na ngayon, di ba? Yeah, you're right. Sa akin naman Pokemon, playing video games Pokemon Go sa China, matanda na eh. Wala sa edad yan. Pero siguro depende. Kunyari, kung yun na talaga ginagawa mo araw-araw, tapos wala ka ng buhay. Yes, you're earning money. Okay lang. Speaking of may mga gamer naman na matanda na money gamer. Like I said sa yung isang episode namin sa podcast, yung pinag-usapan namin, paano tayo mag-venture with this streaming, podcast, game streaming or whatever. For me, personally, I cannot do it. Kasi nga, ang point ko, hindi man ako magaling maglaro. And kumbaga, hindi ko kaya maglaro ng matagal, unlike before. And saka lately, actually, in terms of mga games kung maalala nyo nung bata pa tayo, siguro early high school or college, kapag ikaw naglalaro ka ng video games, kumbaga parang nahiya ka sabihin sa classmate mo babae na naglalaro ka ng video games eh. Kasi isipin isip bata ka naman, naglalaro ka ng video games, Sa amin naman naranasan ko ba ng high school yun, elementary? Kasi sa atin majority of that, kahit na hindi naman sa classmate mo, kahit siguro pinsan mong babae na kasing edad mo nung time na yun, sabihin natin high school or something, tapos naglaro ka ng video game, tapos sila, hindi sila naglaro, di ba? So parang isip mo, parang immature naman ako. Pero ngayong sa era natin, baliktad na eh. Kumbaga, dahil sa mobile phone, lahat ng tao marunong na maglaro ng game, right? And then, dahil sa mga streaming na video game streaming, and recently, marami naglalabas sa mga free games. Like, for example, yung Call of Duty Warzone na yan. Minsan nakikita ko mga naglaro ngayon na nag-i-stream ng mga game na yun is babae na. Tekno, magagaling pa maglaro. I think siguro nung panahon ko kasi sa elementary high school, hindi lahat ng kasama ko is gamers. Kaya siguro hindi namin pinag-uusapan sa school. Ako lang pala yung medyo iba. Kasi ako nun, di ba, nung college tayo, kayo naglalaro kayo ng Counter-Strike, di ba? Ako hindi ako naglalaro. Tingin ko sa inyo, mature kayo eh. Fuck off, man! What the hell? Paano tayo naging magkaibigan? Ba't tayo naging magkaibigan? Si Mark,
Lies, Mga motherfucking lies. Never ko naman nakasama ata si Mark mag-Counter-Strike before eh. Naglaro ba tayo ng Counter-Strike, Mark? Parang hindi No, hindi ko maalala naglaro tayo ng Hindi, diba? Counter-Strike. Pero although... Ang ibang grupo kasama ko pa nagka-Counter-Strike ako noon. Yes. Never ko natandaan nag-Counter-Strike si Mark. Ang naalala ko ng time na yun, naglalaro kami ng Counter-Strike. Actually, nung time na pumunta ako ng college, hindi siya ganun kasikat yung Counter-Strike doon sa kabatch ko. Nung time na yun. Parang karamihan sa kanila never heard. Hanggang sa in-invite ko yung mga buong classroom naglaro kami lahat ng Counter-Strike. So yung mga classmate ko hindi marunong mag-Counter-Strike, napa-Counter-Strike din, kagaya ni Lugero. Hindi siya marunong maglaro ng time Lugero. Si Architect Lugero ba yun? Si contractor Architect Lugero. Yan ang pag tinanong nyo kung sino yung umangat yun. Yung mga yun. Sila. Yan. Nun, kasabay ko sila Lugero, grupo nila. Yan. Pero sa atin, hindi naman tayo. Para tayo pagkain ng pinag-uusap. Nag-atupagan natin. Saka ako nun, talaga arcade talaga ako eh. Arcade. Saka naman yun sa Pinky Pop. Doon ako lang pupunta eh. Sino ba yung ano? Doon ako sa Pinky Pop. Buhay pa ba yun? Malamang. Pero may meron pa. Dun sa ano eh. Nakakaalam. Ano nyo pala, kung saan yung Pinky Pop? Pinky Pop. Nung huli pumunta ako ng Pinky Pop, wala nang computer shops. Andun pa ba yung National Bookstore sa kanto? Andun pa. Tapos 'di ba sa may bandang papuntang diretso ka lang ng konti. Sa taas nun 'di ba, ang Pinky Pop? So wala na 'yun. Ewan ko na kung never naman ako makit doon eh. Never ako makit ng Pinky Pop. Sa baba na naman ako lagi. Really? Kasi doon rumarakit si Simon noon. Doon ako rumarakit eh. Maabot ako. Nagpapaprint ako doon si Simon nakikipag-away. Hindi siya binayaran. Okay. Doon ako kumikita ng pera eh. Wow. Ako naman ang iba eh. Ever since talaga pupunta ako doon, it's either mag-arcade sa taas or mag-rent ng PlayStation 2 sa baba. Arcade ba yung nasa taas? Akala ko parang arcade KTV. Yung sa taas pre. Kasi may nakalaro ko din, nakalimutan ko yung pangalan ng lalaki. Grabe ka naman, KTV kagad. Hindi ko talaga alam yung taas. Ang alam ko lang sa taas may office. Tapos may parang hindi ko alam kung kainan or gimmickan or something. Hindi ko alam may arcade pala ron. Kainan din. Tapos may Never ako makit dun. Never ko makit doon. Meron pala ron? Arcade doon. Hindi ako makit doon. Tapos may mga... nalala ko na, si Polongo. Di ko alam ang pangalan niya, pero yung apelido si Polongo yun, naglalaro siya ng arcade. Speaking of Polongo, pre, ang tanongin mo dyan si Jopot. Bakit? Kasi sila yung magkapit-bahay. Oh, okay. Parehas ng pre. Dito o sa doon? Doon sa Makati. Taga Pembo. Pembo? Okay. Hindi ko alam kung taga Pembo o taga kabila sila. Kasi sila boundary sila ng Pembo at saka Pateros. Okay. Kaya ganun. Kasi pag ako nag-arcade naman, Isitan. Ano yung tapat ng Ever? Yes. Saka yung katabi niya, 'di ba yung may sinehan sa left, yung dikit ni Ever yung may sinehan na luma, 'di ba may arcade din? 4. Di ba 4? Yun. Padikit ng Ever. Di ba forever yung forever? Wala namang forever, pre. Uy. Sana may... May sama ng loob yata itong isang to. Hindi, wala. 5 seconds. Naalala ko lang, pre. Yung nasa nasa college tayo. Sabihin ba natin school? Pwede naman. Iyan natin school. Wala kang mic, Mark. Oo nga. Ayun. Yung iniisip ko. Alam mo si Mark, talagang ito yan habang wala siya. Ito talaga si Mark. Kaya kung galing habang wala si Mark. Ganyan yan. Ito talaga yan. Ay, naku talaga yan si Mark. Grabe, sobra. Kaya dapat talaga yan. Welcome back. So, bali, pag-usapan naman na college tayo. Ano ba sabihin ko ba yung eskwelahan? Sige lang. Tapon tayo ng eskwelahan. Hindi yan. Matagal na tayo. Hindi, nagsabi ko wala ka pa rin audio. Yung previous episode namin, nasabi ko na pala na taga-aral tayo lahat sa Paris. Okay. Far Eastern University. So, di ba sa Far Eastern University tayo? Pre, naalala niyo ba kung saan tayo kumakain madalas? Doon sa likod. Tita Mers ako eh. Tita Mers. Tita Mers. Pork sisi ba yan? Yeah, Pork sisi. Meron pa ba? Saka nadalaw mo ba? Tagal na. Hindi ko pa nadadalaw. Tagal na hindi bumabalik ng PU. Mamaya, mayaman na sila. Ang alam ko, malinis na yung harap. Wala na yung HEPA lane. Yun na yung naabutan ko. HEPA lane. Wala na HEPA lane. Wala na 10 tama 20. Wala na. Nalugi na. Sa hindi nakakaalam ng 10 tama 20. So, ang ibig sabihin ng 10 tama 20, sa 10 pesos, doon ka tutuhog ng hotdog, fishball o squid ball. Yes. Pero kaya nasabi namin sa tama 20 kasi sa 10 na yon tatama kami ng 20 at may palabig pa. In other words, yung 10 pesos na binayad mo, ang kinain mo katumbas 20 pesos, mas may sukli ka pa.
Meron kaming classmate doon. Huwag na natin bagitin yung name, ha. Meron kaming classmate, matindi. Nangingi pa ng sukli. Nagreklamo pa, ate, sukli ko. So, pagkayuko ni ate, grabe tuhog. Sa subo. Sa dami naman din kasi nang kumakain. Paano nangyayari yung 10 tama 20? Paano naman kasi, sa dinami-dami ng tao, hindi mo na malalaman sino yung tumutuhog. Minsan nasa likod, minsan nasa gilid. Di ba si ate madalas kapag nakatayo lang siya, di ba? Ang kain natin dahan-dahan lang. Pero si once, ate pati mga kasama niya. Once si ate yumuko. Kaya siguro nalugi kasi naglagay ng maraming tao para wala nang gumawa ng ganun. Alala nyo, kahit mainit, sinusubo nyo. Oo. Kailangan madaliin para makatungol. Ganun talaga. Para tumama ka sa 20. Kumbaga, di ba rin na mapaso, may palamig naman. Sulit ko lang. May palamig naman mo, busog. Yun Basta may laman yung chan mo, that's it. Grabe yung struggle natin before, no? Grabe. Wala tayong pera Wala tayong magagawa. Okay. Para tayong hindi pinapalaman sa bahay. Ito pa. Di ba, mga later part na yun na nagtitis na yata tayo or 5th year na yata. Tama. Nagtitis na yata tayo nun. Ako lang kung namimiss nyo to Alam niyo sa LRT station, pre, yung I Love Shawarma. Kumain ba kayo dun? Oh my God. Oy, ikaw kasama ko kumakain nun Ito Mau, sinasabi ko sa'yo. Pag bumabalik ako ng Manila, hinahanap ko yun. Nun pa ba? Wala na. Wala. Ay, hindi ko alam kung sila pa rin yun, pero merong shawarma dun. Pero hindi na yung portion yung kinakainan natin. Ibang side na, sa kabilang side na. Kasi kinakainan kasi natin, I Love Shawarma ang pangalan nun. Okay. So, I Love Shawarma sponsor us. Kasi yung station na yon, yung sa may Isitan side, wala nang natitinda. Talagang daanan na siya ng tao. Yun lang sa kabilang side, yung may patawid ng pa-LRT, yung may nagbebenta ron. Nung huling punta ko ron, mga 2 years ago yata, may shawarma doon pero hindi ko alam kung sila yun. Pero hindi na I Love Shawarma. Hindi ko matandaan. Pero pag yung mga memories natin, pre, na alam mo yun, na parang sa akin, okay yung memory natin pag dumadaan tayo doon, no ba? Magsasangko tamang 20, kapag medyo may budget, doon tayo sa shawarma. Ayun yung mga comfort food naming mga estudyante noon. Ba't nga ba ako napunta ng Manila noon? Comfort food, ang na-miss ko pa is Burger Machine. Oh yeah. Meron pa. Meron pa sa Makati, isa. Isa lang nakikita. Although hindi siya, yung Burger Machine, it's not really kumpara mo naman sa ibang burger joint. Pero yung, for some reason, meron siyang nostalgic kasi yung dating ng Burger Machine For some reason, pag nakita mo siya, gusto mong bumili. Masarap naman, don't get me wrong, pero it's just that, hindi siya yung, there's nothing really special about it, but it tastes good. Actually, yung burger pa natin yan, nipis-nipis Ngayon naman, ganun pa rin. Nung huling kain ko, ganun pa rin. Manipis pa din. Hanggang sa labasan yung mga buy one take one na burger, Angel Burger. Sa unang kagat, tinapay lahat. Dalawang kagat, daliri ang nakagat. Pag bumabalik ako ng Masangkay, naaalala ko McDo dahil kay Mark. Dahil yan ang tapat ng nila. McDo tsaka Dexter's Pizza pa rin. Extra cheese. Yes. Extra cheese. Yeah. Wala na ata si Dexter. Wala na, matagal lang wala yung Dexter's Pizza. Pizza Hut na ngayon yata Pizza Hut na. Shakey's. Alam mo yung sa tapat nung sa may likod, sa may pasba. Di ba paglabas natin, meron tayong parang entrance exit doon. Naalala nyo ba, pre, na yung, ko si Mark yata nagturo sa akin, yung footlong. Yes. Nakakain ka ba, Simon? Oo, may footlong doon, pre. Na pwede mo lagyan ng extra cheese, saka yung parang coleslaw na, awan ko ba? Ang nakakatawa kasi doon yung seller na lalaki. The way kasi siya magsalita, hanggang sa to the point, na-realize na nakakatawa siya magsalita regarding sa Tol, ano gusto mo sa hotdog mo, Tol? Lagyan natin yung cheese hotdog mo, Tol. Hindi ko matandaan kung nakakain ako ron. Una. Yung papunta ng Tita Merce. Yung sa likod, yung ano yun, yung parang nagpapa-photocopy kasi nagpapa-blueprint. Lerma. Sa likod nun. Lerma ba? Parang parang na-try ko pero hindi ko lang alam kung kayo kasama ko. Tapos mo lang, di ba nandun na siya. Yung sa may pa-underpass. Hindi, sa may after nung natin, nung bagong building natin. Di ba sa pagbaba doon nandun siya? Bagong building natin. Parang hindi ko nga na-try yun. Or na-try ko, nakalimutan ko na. Kasi walang kwenta nating alumni. No? Wala tayong alam sa eskwelahan na. Wala ko naaalala sa atin. Actually, ngayon, kung isipin mo, ang FEU ngayon nagbago na. Hindi naman na yung katulad natin kasi dati. Ngayon, medyo iba na Iba naman. Iba na. Of course, kahit yung high school mo,
kung bumalik ka sa dati mong school, kahit sabi mong alam mo yan yung eskwelahan mo, pero pagpasok mo, maninibago ka talaga. Siguro, kumbaga kasi siguro, iniisip natin dati, parang hindi mo magets bakit yung parents mo, pag pupunta sa school, sabihin nila, parang nung bata pa kami, iba ang yung dating ng school, yung feeling. Tapos syempre, hindi mo naman ma-realize yun, kasi syempre, nandun ka sa eskwelahan, nag-aaral ka pa. Hanggang sa ngayon, nag-work ka na, tatrabaho ka na, may mga bills ka na everything. Doon mo lang ma-realize na, nga, masarap pala maging bata, wala kang problema. Samantalang dati, we always bitch around the shit, ang daming dapat aralin, ang daming in short, hindi tayo makontento. Yeah, reklamo. Puro tayo reklamo. Kung isipin mo, nung bata ka pa, pag pinapatulog ka ng hapon, inis na inis ka pa. Pero ngayon, ngayong mga 30-something na tayo, yung matutulog sa hapon is a privilege. Tapos isipin mo lang, kapag 80 ka na, yung matutulog ka sa hapon, tangina, bakasyon na yung pre. Hindi, kapag 80 ka na, pag natulog ka, dasal na lang yung pre kung magigising ka pa. Pag gumising ka, another day. It's another day. Thank you, Lord. Bakasyon naman ka, no? Masyado mo namang long vacation. Parang to COVID, long vacation. Okay, unwanted long vacation. So paano na ngayon? Teka lang, so as of now, wala pa rin schooling, di ba? Philippines, wala pa. Pero ang alam ko, online sila. Pero hindi ko lang sure kung lahat ng schools ganun. Alam ko yung school natin ng high school, ganun, Mark. Alam ko online sila ngayon Anong college? Even ewan ko lang. May alam akong college na online. Syempre, mga pangmayaman na eskwelahan. Kasi alam ko sila pa ata nagpo-provide ng tablet or something. Of course, may budget. Hindi ko lang alam may FEU kung meron. Wala pa ako nakitang posting sila or something na may enrollment or ano. Pero alam ko high school ko meron. Enrollment meron. Pero I would assume online sila. But aren't you happy na in some ways, masaya ka ba na itong kasagsagan ng coronavirus ay hindi ka na estudyante? Ako personally, malungkot ako kung wala akong video games. Lalo na ngayon, ang daming free games. Sa totoo lang, pag nangyari sa atin yan, nung panahon natin nung high school, kung sabihin natin kung student tayo ngayon, tapos ngayon tayo nagkaroon ng coronavirus, wala tayong matututunan talaga kasi all of us atin, daming free games. Baka by this time, siguro lang I imagine, kasi ngayon nagpa-podcast tayong 3. Isipin mo kung we do have this budget, meron tayong PC, meron tayong mabilis na internet, tapos time na biglang coronavirus, tapos siguro by this time, lahat tayo nag-streaming na ng video games. Kasi, so, yun. Alam mo yun, nakikita ko sa mga streamer, pre, mga bata Saka talaga may energy pa sila maglaro ng gano'n kasi like I said, I cannot play that long. Saka parang tayo, generation natin na inabutan yung video games. Yun yung mga nag-i-stream ngayon. Tayo yung pioneer ng gaming, pero sila yung ng streaming na pagkakitaan. Yeah. Sila nakinabang sa pinaghirapan natin. Yeah. In other words, kumbaga yung timing natin, pinanganak tayo ng 80s, yun yung yung bridge ng old and new nasa 80s. If 80s, for me, 80s is probably the year na kung saan gitna ng everything. Although I know, of course, yung planet Earth is already like millions of years old. But I'm just saying, in terms of recorded history, 80s is like the breaking point. Kung isipin mo. Kasi siguro although maybe no 70s may mga video games na, pero of course it's still shitty, right? Pero 80s doon nagsimula yung Super Mario Doon nagsimula yung na-addict lahat. Tsaka isipin mo 80s is lahat ng pop culture, lahat ng mga all the popular things talaga nagsimula sa 80s in terms of music, movies, entertainment like video games and all of those stuff. Talagang 80s talaga 80s. Alam mo pre, natutuwa lang din ako minsan na pare-pares tayo ng edad. 'Di ba? Syempre may mga bagong mga new blood, 'di ba? May mga new blood sa trabaho natin. Alam mo yung pag nakakita sila ng alam niyo ba yung Walkman? Alam niyo ba yung Discman? 'Di ba? Parang ano 'yan? Parang di namin alam 'yan. Pero naisip mo parang 10 years lang ang gap natin. Hindi mo alam ang Walkman. At least kami na-experience namin kung paano gumamit ng Walkman. Discman. Gumamit tayo ng analog. Discman Gumagamit tayo sa trabaho namin ni Mark. May nagdala ng parang camera. Hindi niya alam may operate. Nung binigay sa amin, inoperate na with film. Oo, with film. Okay. Kasi hindi nga, tapos binubuksan pa sabi namin, wag mo bubuksan to kasi na may film? May expose ang film. Okay. Ayun ang sinasabi namin sa kanya. Kaya sabi ko nga, parang ang ganda ng generation natin. Andyan yung sa Betamax, sa VHS, andyan yung CD. Parang kantayan na. At saka isipin mo, alam mo, actually nung time na yon, yung sinabi ko na
Alam mo ba, ang computer nung araw, isang kulay lang. It's either green or orange. Diba? Parang yung mga napapanood ko sa Facebook yan, DOS command pa nga eh. Yung hindi figure out nila yung pag walang DOS. PC. Alam mo yun? Oo. Floppy disk. Haba, ang lapad-lapad, ang laki-laki ng floppy disk. Ilang MB lang yan. 8 MB lang yata. Diba? Naano ko rin, natutuwa din ako sa generation natin, sa CD. Natatandaan nyo pa dati, parang hirap tayo bumili. Ng bold. Diba? Natanda after ng plate. Ako no? Diba? After ng submission ng plate natin sa college, diba? Ng plate natin sa design, saan diretso nating mga lalaki? Correcto. Ako, Pinky Pop. Correcto. Andun lahat eh. Pagpasok mo ng Pinky Pop, mamimili ka na ng Speaking of CD and Pinky Pop, nalala mo yung opposite side ng Pinky Pop, di ba sa tapat nun, di ba? Alam mo yun, yung college lang talaga ako na-expose sa mga heavy metal rock music kasi yung kabilang side, yun yung mga binibenta music, puro rock. Alam mo yun? Yes. Kasi nung college ako, ang narinig ko mga music, mga Backstreet Boys, Britney Spears, yung fucking gay shit, man. Meta, nakikinig ako kanina. I'm just saying. Kinakanta mo pa nga kanina. When I was in college, when I was in high school, yun yung mga popular music sa amin, mga Boyzone. Medyo kasi edgy ka na kapag nakikinig ka ng Bone Thugs and Harmony. Pero pagdating ko ng college, sabi ko, fuck, yung mga Slapshot. Ako naman, ewan ko lang. Sa amin kasi, para Geronimo. Hindi. Nung high school talagang Chinese music. Yung mga kasama ko, mga talagang Taiwan na mga singer, mga ganun. Tapos ilan-ilan lang yung makikinig ng OPM, ilan-ilan lang yung nakikinig ng baby. Lalo na nauso yun eh. Kahit ako, nanood ako nun eh. Nung high school ako, I think no one actually listening to Chinese music na kagaya nung sinasabi mo ngayon na nakikinig ng mga Taiwan artists. I think when I was in high school, mostly, Western music talaga eh. Westlife, Backstreet Boys, Britney Spears, but never Chinese artists. Never. I never high school listening to that. High school, meron. Sa amin. O baka kasi mga kasama ko mga mga talagang college. College? Hindi. College. Ano niyan? Hip-hop, metal. Doon na rin ako na-expose talaga sa Eminem. Kaya pala. Mga pinapakinggan ko nun. Kaya pala parang gaganda ng design nyo kapag pala kasi diba, pag gumagawa ng plate, kapag metal yung di ba gaganda ng plate nyo, pre? Kaya pala pangit ng plate ko. Alam niyo pinapakinggan ko nun. K-pop. K-pop. College. Kapatusin kita. Pre. May K-pop ka na. May K-pop na nun, pre. Arirang. Di ba sa cable? Di ba sa cable, pre? Merong arirang. Di ba? Hindi ko alam. Pre, magbigay ako sa inyo ng mga reference, pre. Baka sabihin yung bullshit ako. Pre, hanapin nyo ang Sharp. Talaga, may gano'n na dati. So, parang nakikinig na ako ng K-pop noon. Kasi ako naman... Pero siya, automatically, nung high school kami, ang pinapakinggan namin na Asian music is natural anime songs. True. Japanese. Ako naman kasi growing up, brother ko, nakikinig talaga ng alternative music eh. Mga Oasis, Third Eye Blind. So, Red Hot Chili Peppers. In other words, your brother is cool. Meron na ako niyan. Pero yung level ng Metallica, Nirvana, college ako niyan, yung mga Metallica na mga pre, speaking pala ng mo, pre, ng kapatid mo, kamusta na yung ate mo? Ate ko? Okay na. Ako ba? Oo, okay naman. Bakit? Ha? Ano? Bakit? Di ba pinakita mo sa picture ng ate mo? Ganda ng ate mo, pre. Hindi ko ate yun. Di ba ate yun? Sana yun. Kala ko ate mo. Hindi. Pinopormahan ko yun noon. Baliw. Walang yaka. Alam mo, itong hirap kay Simon eh. Alam mo, ang hirap kay Simon kasi, naalala ko nasa Malate kami, nagkita kami. Ba't ko bebenta ate ko? Okay ka lang? Hindi pre, pinakita mo lang sa akin yung picture. Ito ba yun? Pinakita mo sa picture ng graduate yata ate mo. Nag-graduate na tayo. Pinakita mo sa akin, ganda ng ate mo. Hindi ko ate mo. Kapatid. Pinopormahan ko. Maalala ko lang Simon, nung nakita kami lamang kami ng Malate. Alam niya sa lahat ng place, nung pa kami nakita sa Malate. Alam mo yung, Simon, may mau. Alam mo yun, Marta, ang daming tao. As in, punong-puno ng tao kasi Sabado yata, basta gabi yun eh. Punong-puno yung Manila Bay. Kasi dati bukas pa yung Manila Bay, di ba? Na may mga party-party ganyan. Sa dinami-dami ng makikita ko, si Mau ang nakita ko. Ang matindi daw. Pares kaming may chicks na kasama. Pares kami may kasama.
Pero idol ka, pre. Kasi ako hinatid ko ng mga bandang alas 3 eh. Hinatid ko na yung girl. Ewan ko sa'yo, pre, nag-message ka sa akin ng umaga, pre, andito kami sa bench. Inaantay namin ng sunrise. Sa ano? Nasa... Wag mo i-deny yan. Hindi ko i-deny yan. Inumaga kayo, pre. Inumaga kami, nasa ano kami nun? UP side na nun. Inumaga? Doon na kami inumaga. Yung sinabi niya nag-message sa akin ng umaga. Sabi niya, nagkabatean kami. Tapos sabi ko, pre, kamusta ka dyan? Sabi niya, pero dito pa kami, pre, nanti pa namin ang sunrise. Kasi, ayup na yan. Kasi ang kwento nun, sa natatandaan ko, walang biyahe ng jeep sa UP ikot yata that time ng late mornings. So talaga nga antay mo yung umaga para magkaroon ng biyahe. Hindi, kasi naano yata nila. Para meron yata certain time na hindi na sila babiyahe papasok. Kaya hindi siya makapasok. Kaya talagang nag-antay kami ng sunrise. Yun yung backstory. hindi siya romantic. Tawag doon pakikisama. Hindi, pero syempre ako, pre, lalaki ako, syempre iba na sa isip ko. Inumaga. Hindi. Ano to? Karton na lang. Kung saan na lang palabal na lang ko. Saan na maabutan. ano lang yun. Talagang pakikisama na lang. Sige, samahan kitang antay na magkaroon ng biyahe mo. Pero idol talaga si Simon pagdating sa ano talaga. Ang sinasabi niyo so-called pakikisama. Solid yun. Wala, yan ang hindi ko na-experience yung yung mga pinag-uusapan nyo ngayon, na-experience ko lang yan dito sa Macau. I never experienced sa Pilipinas. Ganyan. Kasi ikaw nawala ka. Yeah, I know. Pero yung mga ganyan naman, at least yung mga ganyan naman na nabawi ko naman dito sa Macau. Hindi siya nawala. Maaga siya natali. Ano lang yan, pre, sa mga next episode na lang natin pag-uusapan yung mga ganyang bagay. Pag marami tayo, mga bandang 20 tayong magkakasama. Di nga, pre, gusto nyo ba ng ganun, pre? Kasi ang ingay natin nun. Di ko alam kung magkakaroon tayo ng production value nun. Kasi ngayon pa nga lang, para wala tayong production value. It's fine, man. Don't like I said, mga ano yan, siguro? Actually, ito nakakatawa. Yung mga ito sabi ko na in reality, yung ina-address dating listener, siya yung interview natin ngayon Walang iba kundi yung number 1 fan natin, si Simon. Yes. Alam mo sa mga sabi ko, Simon, it's going to be weird kapag pinapakinggan mo na yung sarili mo. Kasi ako actually honesty, every time na merong tayong kami ni Mau na episode ng podcast, actually I cannot listen to the whole thing. Si Mau lang kaya makinig nun kasi syempre ine-edit niya Pero ako di ko kaya marinig yung sarili ko talaga Ako, alam ko na kung ano yung tono ng boses ko pag ako'y nakikinig. Ang tanong lang, pag in-edit ni Mau, anong magiging tunog ng boses ko kung magbabago? Actually, pre, yung boses niyo okay kayong dalawa ni Mark. Parang gusto ko na nga lang mawala, pre. Ako na lang maging editor niyo na lang Kaya na lang mag-architects, pre. Wag naman. Ako na lang, pre, yung segment producer, pre. Recording na to kasi the last time medyo mahina yung audio ko so I kinda adjust a little bit. So hopefully kayo nga ganda ng microphone nyo, ako nga headset lang ng phone it's fine. I mean the sound quality is still okay. Maganda pa naman boss mo kasi sa amin talaga yung unang mga recordings namin talaga wala. Yeah, yung pinaka-unang recording namin, I was suggesting nga kay Mau na tanggalin mo na lang yun pero sabi ni Mau, hindi, dyan na yan. Saka number 2, yun yung pinakamarami mo nakikinig. Of course, yun yung unang-una Sa dinami-dami na nakakinggan kong podcast na nagsisimula ng walang equipment, mas okay pa yun sa inyo kumpara sa iba. Talaga, wala kayong totoo. Ang dami ko na pinakita. Naiyak ako. Naiyak ako. Kaya okay lang yan. Mas buti nga, meron kayong setup na gano'n. Kahit paano, yung iba talagang... Then, not to mention, like I said, after a few episode, meron na kaming mic. Then, matagay mo, after a few episode, after the mic, guess what? Meron na kaming international need to do kami na English speaking, di ba? Nosebleed kayo last episode. Alam mo, pre, nung episode na yun, pre, nagkaroon kami ng problema nung pre, nawala ako. Wala siya ng audio, kaya like I said, nawala ako ng audio. Like I said, yung original podcast na is around almost 2 hours, pero kumbaga maraming tinanggal si Mau doon, so talagang ilang beses na wala, ilang beses kami na lost track. But anyway, it managed to be, kaya natuwa ko na nasabi mo, okay pa rin yung episode. Okay, that's good. Sabi, kayo na nasabi, may kinat dyan. Asan yung kinat? Wala ko marinig na may putol somewhere in between ng actually, conversations. Actually, matawa ka,
yung mga first time na, because originally yung podcast talaga namin ni Mao is always raw and uncut. Ang cut lang niya intro and outro, but never in the middle of conversation. Tapos the first time na ini-edit na ni Mao yung pag nag-uusapan namin, sa sobrang cut niya, pre. It sounds like, kala mo parang Eminem music na hip-hop. Mark, kamusta ka na? Ito, okay lang. Anong ginagawa mo? I'm fine. Walang pahinga. Kumbaga ko sa typing, walang kama, walang period. Sabi ko, Mao, okay naman, Mao, kaso para tayo naging robot. Para kami nag-flip top, alam mo. Mark, kamusta na? Okay lang, ikaw, anong ginagawa mo? Parang scripted. Ako kasi nakikinig ako ng mga podcast na 2 hours long, 2.5 hours long. Hindi ko napapansin kasi may enjoy mo naman yung conversation eh. So, yung cut, okay lang. I mean, kasi pag di talaga namin kinat, it's gonna sound awful. So, it's better na rin yung... kasi ang nag-propose niyan actually is si Calvin, yung pinsan ko. Siya yung nag-propose na try nyo i-edit, which is, nag-improve nga naman nung in-edit naman namin yung podcast. Kahit papano. It's really funny because he was asking na, do we have a, question and whatever, and I told him, wala kaming question. Let's keep it organic, It's better like this because we're not professional podcasters. Hopefully someday we can, manage to be one, but for now it's fine. Mas maganda yung organic rather than having a parang talk show, which is hindi ko naman, it's not our thing. Saka kayo na nga nagsabi hindi interview hangout Yeah, okay ito. So hopefully the next time we can invite some of our maybe kabatchmate or maybe friends, who knows, right? Try nyo, tapos ito, sama-sama tayo one time. At least ito masasabi ko talaga to ngayon, Architox talaga tayo. Yeah. Solid na talaga. For the other listeners that we don't know, this episode is more on architecture talk. Because for real, man, for real. For real. Para tayong kanta ni Glock 9 na lahat nagsama-sama, lahat taga-ayar pa. Parang ganun Ganda ng rhyme Di ba? Bars, man. Para tayong bagsakan ito Oo nga pala. Wala na. Yeah, it's we na tayo, nasa 1 hour and 30-minute mark na tayo as a raw recording. And wow. Yeah. Saglit pa lang pala. Oy, salamat. Salamat, Simon. Salamat talaga na. Anytime. Alam mo 'yon, napaka-konting time ng abiso. Na umuo ka kagad, 'di ba? Inisip namin yun after yata, tama ba? Monday, Mark? After ng tama, di ba? Monday, sinabi ko, imbitahin natin si Simon. Sige, tara. Ganun lang ka, kailangan short notice talaga. Sa amin lang naman di ba? Maganda lang kasi, di ba, at least nakamusta ka namin. More on na lang tayo sa texting or chatting. Ganda na lang tayo nangangamusta, di ba? At least ngayon, napag-uusapan natin yung mga gantong bagay. Actually, hindi ko na nga kayo kailangan kamustahin kasi nakikinig naman ako every week So, alam ko na yung pinagdadaanan. Tapos magko-comment na lang ako sa inyo sa Messenger na, pare-pareho pala tayo. Alam mo, minsan, nahihiya din ako minsan, di ba? Pag meron kaming ini-invite na natin, na mga kabatch natin, yung sa page ba? Tapos syempre nakikita yung mga post namin, yung mga 1-minute clip namin para lang sa marketing, di ba? Parang nakakano lang paano kayo pag nakinig to ng ibang kakilala namin? Di ba? Parang, on my part talaga, ayoko talaga siyang i-focus sa mga kabatchmate ko sa St. Stephen. Kasi yung unang plate episode talaga, it's like marami akong haters din for sure. Inira talaga namin yung community. I ain't ready for that shit, man. We're not big of a deal yet. So eventually maybe if we're a big deal, who knows, baka may income na kami by that time, then okay. Lang pala, shoutout lang ako, shoutout lang ako sa Cripsilog. Salamat. Pre, kasi ang Cripsilog, nakikinig ako sa kanila. So yun yung podcast about creepy stuff. Salamat sa inyo na shoutout nila tayo, sa nagpapasalamat ako sa kanila. Oh, that's good. Saka meron pa ako isang shoutout yung laging nakikinig sa amin. So, shoutout sa'yo. Oy, magsalita ka naman. Mark, kailangan ba natin pangalanan yung laging nakikinig sa atin? Hindi na, wag na pre, baka maumay siya. Yun na nga baka kasi laging nakikinig sa atin yun. Okay lang. Actually, sa kakapakinig ko sa inyo siguro nakatatlong round na akong paulit-ulit. Wow, man! From pilot episode to, well, except yung last episode nyo kasi di ako nakinig this week na matagal Pero yung sumakit sa ulo mo doon. Hindi. Naging busy ako. Naging busy sa trabaho. Ganun ka ba kalungkot? Hindi.
Kasi ganito yan eh. As a podcast listener, siguro binawi ko lahat ng mga hinamiss kong episodes nung nagsimula yung COVID, nung nag-lockdown ng Pilipinas. Kasi ever since last November, halos din ako nakakapakinig ng podcast. Even yung mga pinapakinggan ko na regularly. So nung nag-lockdown ng March, doon ako bumawi kasi dito lang naman ako sa bahay, nagtatrabaho eh. So walang papansin sa akin kung naka-headset ako all day. So doon pinakinggan lahat ang pinapakinggan ko. Sa office namin, garapalan nagkataon naman nag-podcast kayo. Syempre, papakinggan ko rin kayo. Una sa lahat, tagal na tayo magkakaibigan. Yeah, that's nice. Pangalawa, teka lang ano lang to, di ko lang kung okay tong tanong to. Paano mo nakita yung podcast namin? Kay Mark. Si Mark yung nagsabi sa akin na meron kayong podcast na Architalks. Tapos sabi ko, binanggit lang niya. Tapos, nung tinignan ko, wala namang episode. Parang logo pa lang yung nakita ko nun eh. Logo pinakita sa akin ni Mark. Pinakita sa akin ni Mark. Wala pang laman yun eh. Tapos, di ko lang matandaan paano ko nakita yung first episode yun. Kasi never ko naman sinabi kay Mark na napakinggan ko na eh. Parang, nung sinabi ni Mark na, or ikaw yata Mau, nung sinabi niyo sa akin meron na kayong episode, sinabi ko agad, napakinggan ko na. Yun yung alam kong conversation nun eh. Hindi nyo pa sinasabi na pakinggan ko na. Succeeding episode nyo, inaabangan ko ng umaga eh. Yeah. Kasi ang labas nyo, either Monday or Tuesday eh. Yeah, but recently kasi, pag Wednesday, medyo busy na kayo nun. Yeah, actually depende. Mag-upload. Pag-upload. Depende sa akin. So yun, kaya ano. Pero walang yakan, nape-pressure ako sa'yo, hayop. Bakit naman? Nape-pressure ka sa OnlyFan. Kaya nga eh, kumbaga si Mark kapag lalapit sa akin, sabi sa akin, Mo, inaanisahin mo kung may bagong episode. Kulo! Ina-edit ko pa lang eh. Hindi pare, kasi ever since naman nag-graduate tayo, halos limited na lang naman yung nakakausap kong batch natin eh. Oh. Kayo yung dalawa sa isang mga close sa akin eh. Kayo pa ba? Hindi ko papakinggan. Ano ko ba kayo? Hindi namin na pinagdaan. If that is the case, then we will try to invite some more batchmate. Para naman yung namesake naming Architalk ay magkaroon ng katuturan. Dahil umaga ang liit-liit na nga ng mundo natin, hindi pa tayo yung makikinig sa isa't isa. End of the world na nga eh. Hindi pa tayo nagkukumustahan. Kaya nga, hindi pa tayo nagkakamustahan. Meron nga kami naisip ni Mark, meron kami naisip kami ni Mark, Architalks cross Architribe. Pwede. Diba? Sino sa tribo ang sasali? Di ba? Ewan ko baka di nga natin alam kung may nakikinig sa tribo, di ba? Meron naman siguro tahimik lang. Hindi katulad ko, pinupuna ko lang. Kasi talagang sana meron. Podcaster ako. Talaga nakikinig ako sa podcast. So, kaya kung anong okay yan. Kaya magsasabi na ako ng mga pangalan na maghahanda, no? So, number 1, ang favorite natin, si Bakong. Mario Bakong, humanda ka. Number 1. In-invite mo ba si Bakong? Hindi, meron yata nagkaroon yata ng thread na sabi ni Simon, Hoy, Mario Bakong, hinahanap ka ni Mau. Ano nga ba? Hindi ko malala kung bakit Basta meron tayo isang naghahanapan tayo. Saka sino ba yung laging nagpo-post? Na babae? Babae. Nagpo-post na babae? Oh. I have no clue. Hindi nyo kilala? Hindi. Nangya kayo? Sa kami ng babae kilala natin, hindi ko alam kung sino yung pinag-uusapan. Ay, wala ako lang babae. No, ikaw nga nagsabi ng babae. Kaibigan natin. Paisip tuloy ko sino eh. Hindi ko alam kung wala akong kilalang babae, pre. May one and only lang ako. Baka batuhin ka mamaya dyan ng una. Basta akong, lang ako sa intern. Sa intern na naman tayo eh. Ay, naalala mo ba yung sinabi ko kay Mark dati? Nainggit daw si Mark sa akin. Kasi sabi ko doon sa intern. Sabi ko, ay Mark, yun mo intern, yun mo sinunod niyang yung pangalan niya. Alam mo sinunod sa pangalan niya? Mauri sa dulo. Uy, Mau, sabi nga pala na Mark, magaling ka na raw mag-Mandarin ba o Cantonese? Nung pumunta ka dyan. Di naman marunong. Di naman magaling, marunong lang ng basic. Dinig mo pa kaming dalawa eh. Ako, hindi nga marunong magsalita eh. Ako, lang eh. Alam mo actually, ang Cantonese ko lang is good enough to order food. Okay na yun. Good enough to order food. Good enough to say no. And good enough to say how much and thank you. Tayo mga, hindi ko pa naririnig mag-Cantonese ka. Padidig mo ng isang. Ako na, Tiulay Lomohay. Wow, pwede. May accent, pero pwede. Tiw Kaulay. Mura tayo yun eh. Sa mga nakikinig, alam nyo na kung ano yun. Pero ayos Kasi nagulat ako nung sinabi ni Mark na, mas magaling pa sa akin mag-Chinese. Talaga ka ako. Kasi pa yung nag-aral. Kumbaga kasi, di ba nga, ang nangyari kasi for sa mga listeners na nakikinig sa atin, si Mau kasi nag-work siya as a waiter for how many years ka nag-work ng waiter? 2 years. 2 years as a waiter sa casino. And most of course, most of the people na pupunta sa casino is all of them are Chinese and they don't know how to speak English. So you are forced, not really forced, but eventually you really need to learn how to speak
Cantonese. Mm. You know? So, and I enjoyed it naman. So, yung mga, makikita mo dito yung mga Pinoy dito, actually, mas magaling pa sila mag-Cantonese talaga sa amin. Lalo yung mga matatagal na talaga. They can hold the conversation in Cantonese. But on my part, really, nothing. Kung ano pa yung language na mahirap aralin, yung pa talaga yung naaral mo eh. But look out kasi I'm trying to learn Thai language. Thai? Yeah, Sawadee Kap, Sawadee Mai. Sawadee Kap. Kapong Kap. Parang yung pinapanood ko sa YouTube na taga New York na magaling mag-Chinese, si Xiaoma. Oh, yeah, I've seen the video. Galing niya. Xiaoma? Xiaoma. Oh, yeah, Xiaoma. Xiaoma. He can speak fluent Mandarin. Saka yung parang dialect. A little bit of Cantonese. I remember may video siya na a little bit of Cantonese kaya niya. Pero yung little bit niya, angat pa rin talaga kay Mau. Sobrang galing. Yung little bit niya, parang yun na yung, yun na yung minamaster ko. Hindi ko ba kuha. Dapat talaga mag-aral tayo ng ibang language kasi magiging probinsya na raw tayo ng China. Dati pa yan. High school pa lang ako, yun na yung mga sinasabi. Tignan na to, tignan na natin, baka makulong na ako, hayop. Pwede na ako makabalik ng Pilipinas. Hindi ka pa makakabalik muna. Wala pang flight. Mark, outro. Alright, thank you for listening to our podcast. And actually, ba't pa ako nagpapa-thank you? Thank you natin, i-interview na nga natin. Kalokohan mag-thank you nito. Ito na isa lang naman nakikinig sa atin eh. Uy, grabe, meron naman nakikinig sa Anyway, thank you for sa mga ibang potential listeners dyan, aside from sa taong ini-interview namin, I wanna say thank you for listening sa podcast namin. And I do hope na meron pa tayo makasama dito, makahangout dito ng mga kabatchmate namin. So, like I said earlier, so at least yung namesake namin Arkitalk talagang more or less Arkitalk na talaga. Nga pala, Mark, iyan mo kay Simon kung paano siya makontak. Alam mo yun? so siya makikita. Alam mo yun? So, okay, Simon. Ito social media mo. In other words, ito yung professional part ng namin, ng podcast namin. Wala. So, where do people can find you? On Instagram, Facebook, Twitter? Kung kilala nyo ako, add nyo ako. Kung di nyo kilala, wag nyo akong i-add. Diba? Sa mga listeners, yung mga ibang guests namin dyan, wala naman kayo pinagtataguan, friends only. Simon, maraming pinataguan yan. Ano lang tayo. So for our you can follow our podcast at Twitter is at Arkitalk 101, and also same with our Instagram is the same Arkitalk 101 at Arkitalks 101, and also for Facebook just look for Arkitalk, but make sure you look for the logo itself kasi meron din kaming kasing ka-name na Arkitalk, and that is like mag-iiba na yung logo natin, so gagawa na kami bagong logo. Makikita nyo kung curious kayo sa mukha namin, makikita nyo na yung kalahating mukha namin. Pero cartoons lang. Cartoon version of our face. Kasi di pa kami ready sa mga haters. Kahit alam kung wala naman nakikinig. So anyway, that's it guys. Thank you sa ating friend, and hopefully next week meron pa tayong isang friend na pwede mag-hangout sa atin. Ganito ulit. Kasi if not, pag dalawa lang kami ni Mau, baka mukhang maging rant episode na naman. Malamang rant na naman yan. Message nyo lang ako, kailangan nyo ng kausap. Dito na. Alright, thank you, and next. Hey guys, if you enjoyed this clip, please hit the subscribe button, like, and share. And if you want to listen to the full episode of the podcast, just click the link in the description down below. Or you can subscribe to us to Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, and other podcast apps. You can also follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Just type in Arkitalks Podcast, and I'm sure we will pop out. All right, people, we are out. Peace!